Pagpalang araw, ano po, dito kami sa, ano po barangay ito, nakakasakop? 97. 97, barangay 97. Ito yung dating chairman sa 97, eh. Nang ma-stroke siya, hindi na siya tumakmuli kasi na-stroke eh. Hirap na siya. Dati siyang chairman dito. Matagal naglingkod mula sa barangay 20 Kulawan years. hanggang sa naging chairman siya. Paulit-ulit. Na pinapasyalan ko po siya, dinadala ko siya ng salita ng Diyos, ito, Bible ito, para pareho kami magiginabang kasi habang sinishare ko po yung salita ng Diyos sa kapwa ko, ako rin nagiginabang kasi kung nakakapaginig siya, nakakapaginig din at the same time ako. Kaya parehas lang kami nagiginabang kung ano man yung basbas ng Diyos, sa kanya, basbas din ng Diyos sa akin. Ganun lang po yun. Sapagkat ang Diyos naman, pantay-pantay kung tumingin. Hindi siya tumitingin kung, oy, ikaw, ganito ka. Hindi ganun eh. Basta ang importante, yung puso mo. Ngayon, tayo ay magsisimula sa Bible study na kung ano ang nababasa natin. Yan po naman ang ating sinishare. Ito, balikan sa atin ito eh. Ito, sa Simon ito. Yung likod ko yan, Simon yan. Ito naman, Laliana. Laliana ba ito? Osorio. Osorio Street. Ayan. Tsaka, ayan. Ayan, dito kami sa corner. Osorio, corner ng Trinidad. Trinidad ba ito? Ay, Simon. Simon Street pala ito. Itong yan. Kung may naglalakad na yan, Simon Street pala yan. Bali Osorio, corner Simon. Dito sa barangay 97. 97 ba? Yan, 97. Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Kasama natin si dating chairman Guillermo Saldana. Na siya po ay yung last election. Hindi siya nagkaroon ng iso kaya hindi na siya nakasali. Tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, pero bago tayo papalawak, sabi niya, ay ang gagawin natin, tayo muna mananalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ni Brother Guillermo sa pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at isip upang kami po makaunawa sa ngalan ng Yesus. Amen. Ang salita ng Diyos po pinangangarot sa tao, hindi tinitignan yung lugar. Basta mayroong tao, basta may tao, ibahagi ang salita ng Diyos. Yan ang utos ni Jesus. Hindi tayo namimili ng lugar. Kanya lang, sabi ng iba, yung malilipot ang utak, bakit naman sa kalsada? Saan may papangaral, may tao sa kalsada. Isishare natin sa kanila. Ang sabi ng Diyos, ang may sabi, ayon kay Apostol Pablo, sa unang Timoteo, 3, unang Timoteo chapter 2, 3 and 4. Itong mabuti at kalugod-lugod sa Diyos na ating tagapagligtas. 4, ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makahalam ng katotohanan ito. Ano sabi ni Apostol Pablo? Ang gusto ng Diyos, lahat ng tao maligtas. Bakit kailangan maligtas ang tao? Kasi po may impyerno eh. Tingnan niyo po rito sa isang talata sa 1:16. Ganito nakalagay. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sumampalataya sa kanya, hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. May kapahamakan, yun ang impyerno. Kung mayroong buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, mayroon din buhay na walang hanggan sa impyerno. At ang gusto ng Diyos, hindi maimpyerno ang tao. Kundi ang gusto ng Diyos, lahat ng tao maligtas, ayon kay Apostol Pablo. Ibig sabihin ng maligtas, makasama ng Diyos sa langit.
ito'y gusto, ulitin nga natin ang sabi ni Pablo sa 4, at makahalam ng katotohanan ito. Kailangan ipahalam sa lahat ng tao ang katotohanan ito. Ang alin yan? Yung gusto ng Diyos. Ano yung gusto ng Diyos? Maligtas ang tao. Ano ito? Ito'y mabuti at kalugod-lugod sa Kanya. Ulitin natin. Unang Timoteo 2:3. Ito ang mabuti at kalugod-lugod sa Diyos natin tagapagligtas. 4, na ibigay maligtas ang lahat ng tao at makahalam ng katotohanan. So, ibig sabihin, pag sinabing maligtas, meron kakagibat na counterpart. Ano yun? Parusang walang hanggan. Siyempre, sa impyerno yun. At talagang meron mapupunta sa impyerno. O ito, sabi ni Jesus, akala nyo, walang mapupunta sa impyerno. Meron. Sabi ng ating Panginoong Yesus dito sa Mateo, chapter 25:41. Ganito po ang nakasulat. Basahin ko. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa. Ang magsasalita, si Jesus, sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa. Kay pasa apoy na di namamatay na inanda sa diablo at sa kanyang mga kampon. Oh. Anong nakalagay? Apoy na di namamatay. Yan ang impyerno. Si Satanas, papunta na siyang impyerno. Pero meron siyang makakasamang tao na nabuhay sa lupa. Sino yon? Natural, yung hindi sumampalataya kay Jesus. Yung hindi sumunod kay Jesus. Anong tawag sa kanila? Kambing. Ibig sabihin, matutol sila sa salita ng Diyos. Hindi sila masunod sa salita ng Diyos. Kaya nga may warning ang Panginoong Yesus dito sa Mateo chapter 7, tingnan niyo po ang nakasulat. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, sabi ni Yesus, ay papasok sa kaharian ng langit. Oh, hindi ko mo tinatawag niyo si Jesus na Panginoon. Akala niyo ba makakapunta na kayo sa langit? Hindi. Hindi garantisado na tumatawag kayo Panginoon sa Kanya. Pupunta kayo sa langit. Ito pa bala. Sabi niya, hindi ko masulat ito. Binasa ko lang. Mateo 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Sino papasok sa langit? Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yung palang sumusunod sa kalooban ng Diyos sa langit, sila lang ang papasok sa langit. Kung naalala niyo pa yung Mateo 6:9, anong sabi ni Jesus dito, yung Lord's Prayer? O, basahin ko. Sa Mateo chapter 6, ito, ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, ikaw nawa mag-ari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Yung papasok sa langit, yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mateo 6:9 at 10. Sila papasok. Kaya nga yung babala ng Panginoon Yesus, tama yun. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon. Hindi ko mo tumawag ka ng Panginoon kay Jesus, garantisado pupunta ka ng langit. Kaya nga yun ang isang babala. Kaya nga mayroon pupuntang tao sa impyerno. Ayun yung pupunta sa impyerno, ayaw naman nila pupunta sa impyerno. Eh bakit sila napunta ron? Eh kasi dito pa lang sa lupa, itinuturo ng parahan ng pagpunta sa langit. Ang problema, ayaw nila sumunod. Halimbawa, nakinig sila. Wala nang problema kung nakinig sila. Ang tanong, sinunod ba nila? Yun din ang babala ng Panginoong Yesus eh. Nakikinig ka kayo, ayaw nyo na masumunod. Oh. Saan ba nakalagay yun? Tignan nga natin ano? Yung binanggit
Jesus, meron siya sinabi na ito, ulitin natin to hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit, kundi yahon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama nasa langit. Ibig ba sabihin ng mga ito? O tingnan nyo sabi ni Jesus. Sa 22, pagdating ng huling araw, nasa huling araw na tayo, matatapos ang huling araw natin. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, nangaral po kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalagan sa inyong pangalan. Mga religyoso pa, nangaral pa, nagpagaling pa, nagpalayas pa ng mga demonyo sa pangalan mo. Sabi niya, ito yung sinasabihan ni Jesus. Kahit na nangangaral ka pa, kahit nagpapalayas ka pa ng demonyo, kung gumagawa ka pa ng maraming himala, hindi ibig sabihin, garantisado papasok pa sa langit. Sa 23, at sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo kilala. O kita nyo? Meron pala mga tao hindi kinikilala si Jesus dito sa lupa. Mga mangangaral din sila, gaya ko. Pero ang problema, hindi nga nila sinusunod. O tingnan natin. Lumayo kayo sa akin, mapaggawa ng masama. Lumayo kayo sa akin. Yung lumayo sa akin, ito yung sinabi niya sa 25:41 ng Mateo, na lumayo ka sa akin, kayo mga sinumpa. Doon kayo sa impyerno. So, pwede na namamatay kasama ng dyablo. Kasi nga po, bagamat sila'y nangangaral, iba po ang aral na dinadala nila. Hindi aral ng Diyos. Hindi aral ni Jesus. Lalo na ngayon, naglipa na po ang mga reliyon dito sa ibabaw ng lupa. Hindi mo na malaman kung sino totoo at alin ang mali. Ako pinapayo ko dyan, kailangan lahat ng tinuturo nasa Biblia. Huwag mong baluktutin yung nasa Biblia. Pag binaluktot mo yan, mali na. Iba, binabasa yung Biblia, pero totoo, binabaluktot nila. Ang gusto nila, yung gusto nila, hindi yung Biblia ang kanila sinusunod. Tingnan niyo po, nung araw, may mga taong nakausap si Jesus Tingnan niyo ang sabi ni Jesus sa kanila. Mangangaral din sila, pero sinawata sila ni Jesus. Dito po sa San Marcos chapter 7. Anong sabi dito? Babasahin ko, no? Chapter 7, verse. Ito nakalagay. Ang sabi po sa San Marcos chapter 7, verse 6. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapagpahibabaw nga kayo, gaya ng kanyang sinulat. Ano yung nakasulat? Tagalang na andog sa akin ng bayang ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig, hindi sa puso bumubukal. 7. Pagpurit pagsampang ginagawa nila'y walang kabuluhan o sumasamba pa sila Ang utos ng Diyos ay tinuro nila, utos ng may kapal. Kita nyo? Ang utos nila, utos ng tao. Tapos sinasabi na utos ng Diyos ito. Kailan pa nangyaring utos ng tao, utos ng Diyos? Kaya dapat yung ipangaral, utos lang ng Diyos, hindi utos ng tao. Kita nyo? Niloloko nila ang mga tao. Ano pa? Oto, niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at sinusunod ninyo ang turo ng tao. Mas gusto nila ang turo ng tao kaysa utos ng Diyos. Di dalawa yan. Utos ng tao at utos ng Diyos. Alin ang susundin mo dyan? Natural utos ng Diyos. Yun nasa Biblia. Yung problema, nasa Biblia nga. Binabaluktot nila yung nakasulat sa Biblia. Bigyan ko kayo halimbawa. Ito, yung nagsasabing si Jesus hindi Diyos. Itong kanilang ngaral,
babasahin ko yung isang tinututulan nila sa Biblia. Isa pa lang ito. Sa unang 1:5-20. At nalalaman nating naparito ng anak ng Diyos at binigyan niya tayong pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Anong sabi ni Juan? Si Jesus po ang may taglay ng buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na Diyos. Oh, ang sabi nila, hindi si Jesus ang tunay na Diyos. Nakasulat na nga si Jesus na nga. Alam niyo po, kung minsan may mga reliyon na, akala mo mas magaling pa sila kay Juan eh. O sinabi ni Juan, no? Sino si Jesus? Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya ang pinag-uusapan dito, si Jesus naparito ng anak ng tao, anak ng Diyos, si Jesus yun. Pagkatapos sabi niya, hindi totoo yan. O, kita nyo? Hindi raw totoo. Alin ang totoo? Yung gusto nila, kasi hindi sila naniniwala na si Jesus tunay na Diyos. Pero ang Biblia, tinuturo ni Juan, si Jesus tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Kaya sabi ni Jesus, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay garantisado na papasok sa langit. Ngayon, yung mga ganyang klaseng reliyon, pati yung mga naturuan nila, mapapahamak sa impyerno. Dito sa isang talata, anong sabi ni Jesus? Babasahin natin. Ganito ang nakasulat. Ang sabi niya ay, yung nagtuturo sa inyo, pati yung tinuturuan, kapwa sila mahulog sa hukay. Kaya, yung nagtuturo at yung tinuturuan, kapwa sila mahulog sa hukay, sa impyerno. Kaya, ang sabi ng iba, ay, magaling kami, malaki na ang reliyon namin. Bakit pinag-uusapan ba yung malaki ang reliyon? Nag-rally kami, nakita nyo naman, marami kami, ilang milyon kami. Yun ba yung garantisado, kaibigan? Na pinakita nyo sa rally, marami kayo? Ibig ba sabihin, pupunta na kayo sa langit? Hindi pinag-uusapan nyo kung nag-rally kayo, hindi kayo nagra-rally. Ang pinag-uusapan, wala naman sa Biblia mag-rally kayo eh. Meron ba nakalagay sa Biblia na mag-rally kayo? Wala. Tapos pinagyayabang yun, nagra-rally kayo. Pinapakita ninyo kung gaano kayo karami. May 3 milyon na kami. May 3 milyon pa lang, ibig ba sabihin? Wala nakasulat sa Biblia na kapag may 3 milyon ka na, papasok kayo sa langit. Ang pinag-uusapan, hindi ganun. Ang pinag-uusapan, yan bang kalooban ng Diyos ang ginagawa natin? Yan bang pagrarally, kalooban ng Diyos yan? Ano sabi nila? Kalooban daw ng Diyos yan. Ano? Saan nila? Niloloko nila ang tao. Meron ko nabasa. Yan daw, pagrarally nila, kalooban daw ng Diyos yan. Pati Diyos dinadamay nila. Pati Diyos sinasama sa kanilang mga kabulukan. Ay na pa nangyari, sinabi ng Diyos magsipag-rally kayo. Ang sabi ng Diyos, ito. Halimbawa, galit ka sa gobyerno. Ang utos hindi mag-rally. Yun nasa Biblia. Unang Timoteo, chapter 2. Verse 2 and 1. Unang Timoteo, chapter 2, verse 1. Una sa lahat, ipinagigiyasan kong babatiin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan panalangin. Pamalik at pasasalamat para sa lahat ng tao. 2. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng may matahimik at mapayapa, marangal at may kabanalan. Ipanalangin natin daw po yung mga nasa mataas na posisyon para tayo magkaroon ng kapayapaan.
Eh, meron po bang kapayapaan ng Pilipinas ngayon? Wala. Ang gulo-gulo na. Kasi hindi nila sinusunod ang kalooban ng Diyos. Ang sinusunod nila yung leader ng reliyon. Mag-rally, rally dito, rally doon. Kahit walang permit, mag-rally. Kahit walang permit, sige na. Ganun ba? Ang utos ng Diyos, ipag-pray na lang ang gobyerno. Di ba, galit ka sa gobyerno. Ang sabi ni Pablo, ipagdasal mo. Na ano, na siya kabubuti natin. Yung iba pinagdadasal, mawala na sana si Bongbong para mapalitan na ni Sara. Ganun ba? Yan na yan, politika na yan. Hindi na patungkol sa pananampalataya yan. Di ba? Kung babasahin po natin ang Biblia, marami tayong matututunan. Kaya ang pagsunod natin sa Kanya, yan po nagiging bunga ng ating pag-akyat ng langit. Kaya sabi niya, mag-ingat. Baka naman ang mga leader ninyo, iba nang tinuturo, kaibigan. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating munting video, ano? At least, meron tayong natutunan sa kasulatan. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin, na kami po'y tinuturuan mo sa tamang pananampalataya. Ito po ang aming kaibigan, pasalamat, sa ngalan ni Jesus, Amen. Mga kaibigan, kayong nanonood ng video, nandito tayo sa kalsada. Dito sa corner ng, anong street ito, Chairman? Osorio. Osorio Corner, Lumana. Simon Street. Once again, ayan, Simon Street yan. Ito yung, ano ito? Osorio. Ito yung Osorio, ayan. Sige po, hanggang dito na lamang. Kasama natin si dating chairman ng Barangay 97. So, 87, Tondo, Manila. God bless us all po niya. Hindi nga, sana meron kayong natutunan. Ano? Mahal tayo ng Diyos. Mainit ang panahon, mainit ang politika. Kaya lagi na lang tayo magdasal sa Diyos. Amen. God is good all the time.